Cafe Venture sa Naga City. Kung ikaw ay naglalakbay sa Camarines Sur at naghahanap ng isang bagong kainan o cafe sa Naga City, narito ang dalawang lugar na tiyak na hindi mo dapat palampasin. Ang DCA Signature Naga at ang Garden Cafe ng Garden Residences. Isa ang DCA Signature Naga na makikita sa Unit 1 sa Reza Building, Magsaysay Avenue. Katapat ito ng Starbucks kaya madaling hanapin mula sa sentro ng lungsod. Ang DCA Signature Naga ay kilala sa kanilang malawak na seleksyon ng pagkain at inumin. Kanilang iniaalok ang iba't ibang uri ng kape, almusal, buffalo wings, gourmet meals, burgers, salad, at mga pastries. Para makarating dito mula sa sentro ng Naga City, maaari kang sumakay ng jeep papuntang Magsaysay at bumaba sa kanto ng Starbucks. Pagtawid sa kalsada, makikita mo na agad ang kanilang cafe. Nagsimula ang DCA Signature Naga noong ika-13 ng Pebrero 2023. Sa maikling panahon, naging paboritong destinasyon ito ng mga taga-lungsod at bisita dahil sa masarap na pagkain at mahusay na serbisyo. Bukod rito, isa pang magandang pasyalan ay ang Garden Cafe. Ito ay matatagpuan sa tahimik na Jimenez Park Subdivision sa Magsaysay Avenue, Concepcion, Pequeña. Ang kanilang oras ng operasyon ay mula Martes hanggang Huwebes, mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 9 ng gabi. At Biyernes hanggang Linggo naman, mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 10 ng gabi. Ngunit maging maagap sapagkat ito ay sarado tuwing Lunes. Naglunsad ang Garden Cafe ng isang soft opening noong ika-1 ng Mayo, 2024 na nagdulot ng sigla at pag-asa sa mga tagalungsod at mga bisita. Sila ay tumatanggap ng iba't ibang uri ng bayad, kabilang ang cash, maya, at mga cards. Ang kanilang menu ay abot-tanaw. Nag-aalok ng sariwang inumin tulad ng kape, smoothie, at juice, kasama ang mga nakakaakit na pastries, pasta, at salad na tutugma sa bawat panlasa at pagkakataon. Para sa mga gustong magtungo sa Garden Cafe, maaari itong marating gamit ang pribadong sasakyan, bagaman ito ay bahagyang nakatago. Maaari rin sumakay ng padjak mula sa labasan ng Magsaysay Avenue, papasok ng Jimenez Subdivision na lubos na mapapadali ang pagtungo sa destinasyon. Higit pa sa isang simpleng kainan, ang Garden Cafe ay isang katamtamang pasyalan kung saan maaari kang mag-relax sa kanilang kapaligiran. Ang kanilang malawak na bakanteng lote ay nagbibigay ng pribadong espasyo para sa mga bisita na tamasahin ng panahon sa ilalim ng kalangitan, habang ang kanilang magarang dining area sa loob ay nagbibigay ng pribadong karanasan sa loob ng establishmento. Sa huli, ang Garden Cafe at ang DCA Signature Naga ay mga destinasyon na dapat puntahan para sa mga naghahanap ng bagong lasa at karanasan sa mundo ng pagkain at pampalamig sa Naga City. Sa kanilang mga handog na pagkain, pampalamig at espasyo, hindi ka magsisisi sa iyong paglalakbay at pagtuklas sa mga bagong kapehan ng lungsod. Summer na naman. Naghahanap ba kayo ng lugar kung saan makapagpapahinga mula sa ingay at gulo ng lungsod? Lugar na makapagpapawi sa sobrang init ng panahon? Isang perpekteng destinasyon upang makapag-relax at mag-enjoy kasamang iyong pamilya, barkada at mga katrabaho. Halina't tuklasin natin ang ganda ng isang nakamamanghang paraiso sa bayan ng Tigaon, ang Green World Resort. Ang Green World Resort ay nagbibigay ng iba't ibang uri ng serbisyo. Matatagpuan dito ang naglalakihang swimming pools, kaya't hindi mo kailangang isipin ang pagsiksika ng tao. Napakaraming cottages na pagpipilian. Rooms na maaaring tulugan na sakto para sa gustong magpaumaga sa resort. Meron itong iba't ibang laki para sa maramihang magkakasama. Ibinibida rin nila ang kanilang farm tour na maaaring masilayan ng iba-ibang makukulay na bulaklak at halaman. Ang Green World Resort ay tumatanggap din ng reservation bilang venue para sa mga espesyal na araw katulad ng kaarawan, kasal, binyag at iba pa. Ang mga rate naman sa kanilang cottages ay nagre-range 600 hanggang 1,500 pesos. Sa entrance fee naman ay nagkakaiba depende kung pang umaga, pang gabi at overnight.
Sa pang-umaga naman mula 9 a.m. hanggang 5 p.m. ay 100 sa mga edad 11 pataas at 50 pesos naman sa mga bata na edad 10 at pababa. Sa panggabi naman, mula 5 p.m. hanggang 10 p.m. ay 150 sa mga edad 11 pataas at 100 sa mga bata 10 at pababa. At panghuli ay yung overnight rate nila mula 6 p.m. hanggang 6 a.m. ay 200 sa mga edad 11 pataas at 150 naman sa mga edad 10 at pababa. Para makarating sa Greenworld Resort, para sa mga mayroong pribadong sasakyan, mula Naga ay mararating ang bayan ng Tigaw na aabot sa 1 oras o higit pa depende sa ating bilis. Pwede nating gawing gabay ang Google Maps para sa tamang lokasyon ng lugar. At para naman sa publikong biyahe, maaari tayong pumili sa bus o van. Kung magva-van kayo, pumunta lamang tayo sa terminal ng southeastbound na van at sumakay sa van papuntang Goa. Ang pamasahe ay nagkakahalagang 100 pesos. Mula rito ay pwede nating sabihin na bababa tayo sa Hingaroy, Tigaon sa tapat ng Siena College. Maaaring umabot sa 1 hanggang 2 oras ang biyahe. At kung kayo naman ay magbabas, pumunta lamang tayo sa terminal ng bus at sumakay sa bus papuntang Lagunoy. Ang pamasahe ay nagkakahalaga ng 79 pesos. Mula rito ay pwede nating sabihin sa konduktor na tayo ay bababa sa Hingaroy, Tigaon sa tapat ng Siena College at maaaring umabot ng 2 oras o mahigit pa ang ating biyahe. Ang Greenworld Resort ay matatagpuan sa Hingaroy, Tigaon, Camarines Sur. Maaari silang tawagan na meron silang numero sa kanilang Facebook page at maaari rin silang i-message rito sa kanilang Facebook page na Greenworld Resort. Ang aking napiling lugar sa aking vlog ay isang kamangha-manghang yaman ng kalikasan. Ito ay ang Malabsay Falls dito sa Naga City. Sa kanlurang bahagi ng Pilipinas, matatagpuan ng isang likas na yaman na kahanga-hanga sa kagandahan at kapaligiran. Ang Malabsay Falls sa Naga City, Bicol, kilala ito sa kanyang natatanging kagandahan at kapansin-pansing likas na anyo. Ang Malabsay Falls ay isang popular na destinasyon para sa mga lokal at dayuhan na naghahanap ng kakaibang karanasan sa kalikasan. Binubuo ito ng isang malalim na lawa ng tubig na nagmumula sa itaas ng batuhan at bumubuhos ng mahinahon sa ilalim. Ang mga talahib na nagsisilbing paligid ay nagbibigay ng dagdag na kaganda-ganda sa tanawin. Ang lugar ay hindi lamang isang atraksyon para sa mga naglalakbay, kundi isang sagisag din ng yaman ng kalikasan sa rehiyon. Ang kalinisan at kadakilaan ng Malabsay Falls ay nagpapakita ng kahalagahan ng pangangalaga at pagpapahalaga sa kalikasan. Sa kabila ng kanyang kagandahan, mahalaga rin na pangalagaan ng Malabsay Falls laban sa anumang uri ng polusyon at pagkasira. Ang pagpapanatili ng kalikasan ng tubig at pagpapalakas ng kampanya para sa ekologikal na kamalayan ay mahalagang hakbang upang mapanatili ang kagandahan ng lugar para sa mga susunod na henerasyon. Sa pag-unlad ng turismo sa rehiyon, mahalagang balansehin ang pangangailangan ng kaunlaran at pangangalaga sa kalikasan. Sa pamamagitan ng tamang pangangasiwa at pagpaplano, maaaring mapanatili ang Malabsay Falls bilang isang punong destinasyon na nagbibigay di lamang ng aliw kundi pati na rin ng aral ukol sa kahalagahan ng kalikasan. Sa huli, ang Malabsay Falls sa Naga City, Bicol ay isang mahalagang yaman na dapat pangalagaan at pahalagahan. Ang pagbibigay ng importansya sa kalikasan ay hindi lamang para sa kasalukuyan, kundi pati na rin sa kinabukasan ng ating bayan at ng susunod na henerasyon. Ang Malabsay Falls sa Naga City, Bicol ay isang magandang destinasyon na maaaring pasyalan para sa mga nagnanais na makaranas ng kagandahan ng kalikasan. Narito ang ilang mga paraan kung paano makarating sa Malabsay Falls. Ang pamasahe papunta sa Malabsay Falls mula sa Naga City ay maaaring mag-iba depende sa uri ng transportasyon na pipiliin mo at mula saan ka magsisimula. Narito ang ilang estimadong pamasahe.
Sa tricycle, kung ikaw ay nasa Naga City proper, maaaring mag-tricycle papunta sa Malabsay Falls. Ang pamasahe maaari magkakahalaga ng mga 50 hanggang 100 pesos. Depende sa layo ng iyong paglalakbay at negosasyon sa driver. Kung sa jeepney naman kung ikaw ay nasa malalayong lugar sa Naga City, maaari kang sumakay ng jeepney papunta sa Malabsay Falls. Ang pamasahe ay maaari magkahalaga ng mga 20 hanggang 30 pesos, depende sa destinasyon ng iyong paglalakbay. Kung ikaw naman ay may pribadong sasakyan, kung mayroon kang sariling sasakyan ay maaari kang mag-drive papunta sa Malabsay Falls. Ang gagastusin mo lamang ay ang gasolina at iba pang singil sa pagmamaneho ay magiging variable depende sa uri at layo ng sasakyan mo mula sa destinasyon. Kung tour package naman ang pipiliin, ang pamasahe maaaring kasama na sa kabuuang presyo ng tour. Ang mga tour package ay maaaring magkahalaga ng mga 500 hanggang 1,000 pesos o higit pa depende sa kasamang mga serbisyo at aktibidad. Mahalagang tandaan na ang mga presyong ito ay maaari mag-iba depende sa kasalukuyang panahon, demanda at negosasyon. Maaaring maging mabuting ideya na magtanong sa mga lokal na tao o turismo office para sa pinakabagong impormasyon tungkol sa mga pamasahe at kung paano makakarating ng Malabsay Falls ng abot kaya at komportable. Ang Binurong Point ay isa sa pinakabago at sikat na atraksyon o tourist spot dito sa Bicol Region, partikular na sa Catanduanes. Ito ay isang normal na pastoral cliff kung saan naroroon ang mga baka. Ito rin ay karaniwang inihahambing sa Batanes dahil sa magagandang tanawin at lunti ang burol. Actually, ang Binurong Point ay kilala rin bilang Mini Batanes. Ang unang viewpoint ay ang pinakakaakit-akit sa apat. Ito ay matatagpuan sa pinakamataas na punto kung saan ang isa ay gagantimpilaan ka ng tanawin na makitid na Tagaytay na nakausli sa malalim na asul na tubig ng Pasifiko. Ang makitid na trail na ito ay ang spine-tingling ravines na magkabilang gilid na dapat mag-iingat ka kung magpapapoto ka. Gagantimpilaan ka din ng iba pang mga 3 viewpoint ng Mabatong Viewpoint at Natural Azure Lagoon. Makikita mo din dito yung mga Azure Lagoon. Sabi nila, ang pinakamagandang oras para bisitahin ang Binurong Point ay bago sumikat ang araw. Kailangan mo ring simulan ng iyong paglalakbay sa madaling araw upang makakuha ka sa mga tuktok na napapanahon sa pagsikat ng araw. Gayun din, tandaan mo na ang Binurong Point ay isang bukas na lugar. Kaya asahan ang direktang pagkalantad sa araw, kaya inirekomenda na bisitahin ito sa mga unang oras sa umaga o bago lumubog ang araw. Mayroon ding welcome signs ng Binurong Point na nagsisilbing marka bago mo marating ang bukas na ibabaw para sa malalawak na lunti ang burol at picture-perfect na topografiya. Sa sandaling dumating ka sa pasukan, sasabihan ka kaagad na mag-sign up at magbayad ng entrance fee na 50 pesos. Bibigyan ka din ng tour guide na humihiling din or humihingi din ng 200 pesos minimum na pagbabayad. Merong isang trip ng mga souvenir stalls at dahil sa lumalagong katanyagan ng natural na landmark na ito, ang Point Binurong ay lalong nagiging turista. Sa ngayon, ang pinakamahusay na oras upang pumunta ay sa madaling araw. Mas gusto mong umalis sa birak ng mga 4 a.m. Sa ganitong paraan, makikita mo ang pagsikat ng araw habang ito ay sumisikat sa isang anggulo sa mga damuhan ng Binurong Point, mga rock formations at dagat sa paligid ng lugar. Ito ay talagang ilang tanawin upang masdan. Kaya, ang pagpunta ng mga maaga ay lubos na inirerekomenda. Napakaganda at inspirasyonal ng natural na tanawin na ito na maaaring gusto mong iwasan ang karamihan sa mga turista at maraming tao. Ito rin ang magagawa ng mga maaga para sa iyo. Mas mamamangha ka sa natural na kagandahan nito kapag nag-iisa at kasama ang iyong mga kaibigan o pamilya. At makikita mo ang kagandahan ng pagsikat ng bukang liwayway sa magagandang tanawin ng Point Binurong.
May sariling ganda at alindog talaga ang Point Binurong. Ang landmark na ito ay isang tunay na obra maestra ng kalikasan at sulit na bisitahin. Alisin ang ilan sa mga punto at itakda ang mga inaasahan mula sa artikulong ito at magiging handa ka na magkaroon ng magandang umaga at napakakrilag na tanawin na ito na hindi katulad ng anumang bagay dito sa Pilipinas. At yan ang Point Binurong.